Passion for God, compassion for man. Panginoong Yesus, nagpapasalamat po kami sa inyo sa umagang ito. At kami po ay muli mong dinako dito sa iyong banal na sanktuaryo, Panginoon, upang makapakinig ng iyong mga salita. Dalangin namin, O God, ano man po nakikita mong balakid sa aming mga puso, linisin mo nga po ito, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa inyo, buong pagpapakumbaba, nagpapasakop, Panginoon, ng salita mo lamang ang siyang aming marinig. At ikaw, Panginoon, ay aming makasama sa umagang ito. Ano man po, Panginoon, ang maaari makahadlang sa katagumpayan ng gawain ito, Panginoon, ito po yan ay sinasaway ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, O God. Ito po aming iingat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ang salita po ng Panginoon sa umagang ito ay galing po sa aklat ni Mateo, Matthew chapter 7, verse 21 to 23. At ito po yung ating babasahin. Hindi ang bawat isa nagsasabi sa akin, Panginoon, ay makakapasok sa paghahari ng langit, kundi ang kalooban ng... Dito po, basahin ko na lang. Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami ang nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. Ang sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga paggawa ng masama. Amen? Ulihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang message po ng Panginoon sa umagang ito ay pinamagatan po natin assurance of salvation. Ngunit bago po tayo magpatuloy, bago po natin pag-usapan ang salita ng Diyos sa umagang ito, ay nais ko lamang pong ipaabot sa inyo ang mga kasagutan sa ibang mga katanungan na maaari pong maglaro sa ating kaisipan habang pinapakinggan po natin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Ang unang katanungan po is, are we assured of salvation? Meron po bang kasiguraduhan tayo ng kaligtasan? Ako po ay matatag po ang aking paniniwala ng ating pong iglesia nito, ang Calvary Temple Ministries International, ay naniniwala na tayo pong lahat na naniniwala at nananalig sa Panginoon ay may katiyakan ng kaligtasan. Amen? Amen po ba? Amen. Subalit, nandiyan po ang isa pong katanungan. Tayo po ba ay naniniwala sa sinasabi nila o katuruan nilang once saved, always saved? Marami po akong naririnig na kasagutan na nagsasabi pong hindi. At matatag din po ang aking paniniwala at pananalig ng ating pong iglesia, Calvary Temple International Ministries International, ay hindi po naniniwala sa katuruan ito. At yan po ay hindi lamang dahil sa ating sariling mga pag-iisip, kundi dahil na rin po sa salita ng ating Panginoon. Amen? At kung tayo po ay may kasiguraduhan ng ating kaligtasan, ito po ba ay maaaring mawala sa atin? Amen? Gusto akong natutuwa at aking pong nadarama na tayo po ay isa sa Espiritu sa ating pong paniniwala tungkol sa kaligtasan. Amen? Praise the Lord po.
Sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, susulat po dito, ito ay sapagkat sa biyaya, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi malaki ang sinuman. Aliwanag po sa salita ng Panginoon na ating pong binasa na ang kaligtasan po ay biyayang nanggaling sa ating Panginoon. Kapag po sinabing biyaya, sa wikang English po, yan po sinasabi nilang, it is a gift from God. Nakatanggap na po ba kayo ng regalo sa isang tao na may kasamang resibo? Hindi po, ano? Pag po sinabi natin itong biyaya, ito po ay kaloob, ito ay gift, ito ay regalo. Ito po ay libreng ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya lumuhod mo po kayo mula doon sa labas hanggang ditong papasok araw-araw. Hindi po ito makakatulong sa inyong salvation. Sapagkat ang ating Panginoon ang pusang nagbigay nito sa atin dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat isa. Amen po ba? Kayo po ba'y nakapag-almusal ngayong umaga? Amen. Ngayon po ay tayo maghimagas sa salita ng Diyos. Salvation cannot be worked out. Lalong-lalo na po, hindi po nabibili ang kaligtasan. Hindi po tayo kailangan pupunta doon sa harapan ng simbahan ng Quiapo upang magbayad ng panalangin para sa ating kaligtasan. Ito po ay kusang ibinigay na sa atin ng ating Panginoon. Ito po ay trabahong kanyang tinapos para sa atin. Amen? Upang bigyan po ng isang simpleng illustration ng sinasabi natin ang paksa sa umagang ito, assurance of salvation. Masasabi po natin na ang ating pong Panginoon, binigyan po niya tayo ng one-way ticket to heaven. Ano? May kasama pong visa yan. Gratis po yung visa. Libre po. Wala pong bayad. Hindi po natin kailangan pumila. Hindi po natin kailangan magbayad. Libre po yan. May kasamang ticket. Sinabi niya sa atin, steady ka lang dyan. Sa aeroplanong ibinigay ko sa iyo, dyan sa seat number na ibinigay ko sa iyo, steady ka lang dyan, kumapit ka anak. Kapag ikaw ay tumalon, abay maiiwang ka. Kapag ikaw ay tumalon, kapag ikaw ay nag-jump, nag-deboard, hindi ka makakarating sa langit. Ito po ay isang napakasimpleng illustration po na nais kong ibahagi sa inyo upang maging maliwanag po sa atin na tayo po ay binigyan ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating Panginoon. Subalit, ang sinasabi ng iba, oo nga, wala tayong partisipasyon. Wala tayong partisipasyon sa pagbibigay niya ito sapagkat ito'y kusa niyang loob na ibinigay niya sa atin. At ang hinihiling niya, tinatay niya sa atin, tayo ay mananatiling tapat sa Kanya hanggang wakas. Amen po ba? At yan po yamin po makikita sa ating pong pagpapatuloy ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Sumunod po dito ay, sino po ba ang masasabi nating mayroong assurance of salvation? Mga po, tingnan po natin sa Romans chapter 10 verse 9. Pahayag mong si Jesus ay Panginoon at sampalatayanan mo sa iyong puso na binuhay siyang mapuli ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay maliligtas. So ano po ba yung unang qualification daw para nabigyan tayo ng free ticket? No? Ipahayag mo si Jesus ay Panginoon. Paniwalaan mo si Jesus ay Panginoon. At paniwalaan mo na siya ay binuhay na muli ng ating Panginoon. Hindi nagwawakas sa kamatayan niya sa krus ang kanyang pagliligtas sa atin.
Siya'y muli niyang ibinuhay upang paghandaan tayo dun sa kanyang kaharian sa ating pong pagpunta doon kasama siya. Amen? Paniwalaan mo ng ating Panginoon ay Diyos. Paniwalaan mo hindi lamang sa salita, kundi maging sa gawa. Hindi lamang sinasabi mo, dinideclare mo ang Diyos sa Panginoon. Pagkat mo sa ating pong binasang scriptures kanina sa ating pasimula, hindi lahat ng tumatawag sa atin ng Panginoon ay makakapasok sa kanyang kaharian. Paniwalaan mong siya ay Diyos buong buo sa iyong puso at paniwalaan mong siya ay namatay at muling nabuhay. Amen? Sabi dito sa John 14:6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. No? Wala po siyang sinabi dito, no one comes to the Father through saint ganito, through saint ganoon. Siya lamang ang tanging daan. Siya lamang ang katotohanan. At kapag katotohanan ito ay ating paniniwalaan, siya ang Diyos, siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Meron pa po ba tayong ibang dapat sa palathayanan? Meron pa po ba tayong dapat pang ibang sampalatayanan? Wala na po. Isa lamang po ang binigyan ng authority ng ating Diyos Ama. Sa Kanya lamang, through Him, that we can come to the Father. Amen po ba? At hindi po sapat na paniwalaan lamang natin siya. Alam niyo po ba, maging ang demonyo ang God, good. Even the demons believe that and shudder. Naniniwala din daw po yung demonyo, nanginginig pa, nangangatal pa kapag naririnig nila ang pangalan ni Jesus. Kaya hindi po sapat na paniwalaan lamang natin siya. Ano po ang dapat pa nating gawin? Ano po ang dapat tayong magkaroon? John chapter 1 verse 12. Datapot ang lahat ang tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng kapamahalaan maging mga anak ng Diyos. Sila ay mga sumampalataya sa Kanyang pangalan. Those who receive Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Hindi naman po dapat siya nating paniwalaan. Subalit dapat din po natin siyang tanggapin bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen? Pag po sinabi natin, kapag po in-acknowledge natin tayo ay makasalanan, in-acknowledge natin na tayo po sa sarili nating kakayanan ay hindi tayo maliligtas, iyan po ang tunay na pagtanggap sa ating Panginoon. Tanggapin po natin na tayo ay walang kabuluhan, subalit tayo ay Kanyang pinatawad sa ating mga kasalanan upang tayo ay maligtas. When we accept Jesus as our Savior, we are accepting the call to repentance from sin. God then calls us children. Ano po ba yung repentance from sin? Repentance from sin po ay ang pagtalikod natin sa pagkakasala. Kapag sinabi po natin pagtalikod, ito po ay patuloy na pag-iwas o patuloy na paglayo natin sa pagkakasala. Tayo ay Kanyang tinawag, tayo ay Kanyang pinatawad, tayo ay Kanyang lininis sa ating mga kasalanan nang Siya ating tinanggap bilang ating sariling tagapagligtas. At nang dahil dyan, tayo ay nagkaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan. Sa mga iba po, doon nagwawakas ang kwento ng kaligtasan. Ang sinabi nila, ako yan naniniwala
ang Diyos, ang Jesus ay Diyos. Tinanggap ko na ang aking Panginoon bilang aking sariling tagapagligtas. Doon na nagwawakas ang kanilang paniniwala sa kaligtasan. Subalit meron pa pong isa na higit na mas mahalaga pa po. Mateo chapter 24 verse 13. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Meron pa po yung follow sa Mateo chapter 10 verse 22. Kapapuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen? So hindi po sapat na tayo'y maniwala lamang sa Kanya. Hindi po sapat na tanggapin lamang natin siya bilang ating sariling tagapagligtas. At tayo po ay hindi pa rin po, wala po tayong lisensya, wala po tayong karapatan na magpatuloy sa pagkakasala. Tayo po ay dapat manatiling tapat sa Kanya hanggang sa wakas. Hindi po si Pastor Manny nagsabi nito, hindi po sino man, kundi po ang salita ng Diyos ang nagsabi dito, napakaliwanag po. Kung hindi pa po maliwanag yan, lalakihan pa po natin upang pumabasa po ng lahat. Ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. Malaki naman, mas malaki po dito kaysa dyan. Kaya naniniwala po ako na nababasa po natin lahat. Pagkat po yung maliit na babasa po, sigurado ko nababasa niyo po ito. At hindi po lamang dyan nasusulat, dito po sa aklat ng ating Panginoon, ang salita ng Diyos, yan po ang nasusulat. Manatili po tayong nakakapit sa Kanya. Tulad po na nasabi kong illustration kanina, manatili ka, nakasakay, sa aeroplanong ibinigay sa iyong biyaheng papuntang langit. Napakasarap po siguro magbiyahe papuntang langit, ano? Sino pong gusto makasama doon? May passport po ba tayo mapunta doon? May ticket po ba tayo? Meron po ba tayong visa? Meron, gratis pa, ano, libre po. Ang ganda po tignan yun, na pagka nakatatak gratis, libre, para kang VIP. Ano? Ganun po tayo sa ating Panginoon. Tayo po ay VIP sa Kanya. Ano? Hindi po tayo basta-basta na nakaupo doon sa economic class. Nandun po tayo sa business class. No? Lalo po sa first class po tayo na dahil po napakahalaga po natin sa ating Panginoon. Kaya dapat po natin gawin, manatili po tayong tapat hanggang sa wakas. Ngayon po, paano po ba natin masasabi? Why can we be sure of our salvation? Bakit po ba nasabi natin na tayo ay sigurado sa ating kaligtasan? Sapagkat ito ay sinabi ng Diyos. Amen? Basahin po natin 1 John chapter 5 verse 11 to 12. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Kapag po meron nangakong tao sa atin, no? Pag may nangako po sa atin, ano po yung tinitignan natin? Tinitignan natin yung taong nangangako sa atin. Tinitignan natin yung pinapangako niya sa atin. Kapag po yung nangangako sa atin ay laging napapako, kanyang pangako, paano, hindi na naman. Ha? May ngako na ka na naman. O yan, may mola niya naman ni Kuya nga. Puro ka na lang bola. Wala naman totoo sa mga sinasabi mo. Subalit pagka Diyos ang nangako sa atin, nakakasiguro tayo na ito'y matutupad sa ating buhay. Nakakasiguro tayo na tayo may kaligtasan, hindi lamang dahil sinabi yan sa isang sermon. Nakakasiguro tayo na tayo may kaligtasan
Dahil narinig natin yan sa isang Bible study. Hindi po yun ang kasiguraduhan. Nakakasiguro po tayo sapagkat yan ang sinabi ng Diyos. Amen? Ayos po bang ayaw makinig sa mga sinasabi ng Diyos sa atin? Ang mga salita ng Diyos ay napakahalaga. Ang mga salita ng Diyos, bawat pangako niya ay may kahulugan sa ating buhay. Bawat pangako niya ay kanyang tinutupad sa kanyang tamang panahon, sa kanyang tamang pamamaraan. Amen? Masangay po ba tayo doon? Mayroon po tayong kasiguraduhan ng kaligtasan sapagkat ito ay isang trabahong tinapos na ng ating Panginoon para sa atin. Mga Gawa, chapter 4, verse 12, wala nang ibang kaligtasan sa kaninuman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ikaliligtas natin. Sa ibang versions po sinasabi dito, ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus. Tanging siya lamang, tanging sa Kanya lamang, dahil ito ay tinapos na niya nang siya'y pinako sa krus ng Kalbaryo at nang siya ay binuhay na muli ng ating Diyos Ama. Meron pa po ba tayong kasiguraduhan na nais pang hanapin? Meron pa po bang ibang klaseng pag-aalay na hahanapin upang tayo maniwala na tayo nga po ay binigyan ng kaligtasan? Wala na po tayo hahanapin pa. Kapag tayo ay nasa Panginoon, kapag tayo ay naniniwala sa Kanya, tayo na natili sa Kanyang mga salita, wala na po tayong dapat pang ipagamba sapagkat ang Diyos ang nagsabi nito, sapagkat ang Diyos ang tumapos nito. At kapag ito ay Kanyang ginawa para sa atin, wala pong ibang maaaring makapagkagawang ito sa atin. Amen? Pangatlo po, because of the presence of the Holy Spirit in our life. 1 chapter 14, verse 17, ang sabi po dito, ang tagapayo nito ay ang Espiritu ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng sangkatauhan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. Kilala ninyo siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at sa inyo. Ang Banal na Espiritu po ay siyang pinadala sa atin ng Panginoon upang ating makasama sa araw-araw ng ating buhay sa harap po ng mga pagsubok. Sapagkat po siya ay nadarama natin sa ating buhay sa araw-araw, habang siya po ay nadarama natin na siya ating kasama, ay nandiyan po ang kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Kapag po tayo ay nagkakasala, kapag po tayo nakakagawa ng pagkakasala at nandun po yung conviction ng Holy Spirit, ibig po sabihin nun, ay clear pa po yung linya natin sa langit. Ano? Wala po itong, hindi po ito choppy. Clear pa po yung signal natin sa kalangitan. So kapag po tayo ay nagkakasala at wala lang tayong nararamdaman, wala pong conviction tayong nadarama, check po natin yung ating pong wiring, yung pong ating router. Ano? Check po natin yung ating sarili. Baka po tayo naliligaw na. Baka tayo po'y napapalayo na. Sapagkat ang Banal na Espiritu ay binigay sa atin ng Panginoon upang ating maging gabay, upang ating maging tagapagpayo sa ating pong paglakad, pagkilos sa ating buhay patungo sa kalangitan. Kaya lagi po tayong maging alerto sa ating spiritual life, ano? Huwag po tayo magpabaya. Kapag po tayo nakadarama na ng ibang feeling sa ating pong sarili, sa ating spiritual na buhay, kapag po tayo ay hindi na nakakaramdam ng pagtapik sa ating balikat sa tuwing tayo nagkakamali, papanahon na po siguro para tayo muling lumapit ng ating konsensya, suriin ang ating spiritual na buhay. Sapagkat po, yan po, pagmamahal
pagmamahal ng ating Panginoon. Ganyan po ang pagmamahal ng ating Panginoon upang tayo po ay kanyang magpabaya sa araw-araw ng ating buhay. Ang pangapat po, because Jesus has changed our life. Sabi po natin sa Galatians chapter 5 verse 22. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ngunit ang bunga na Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, gandang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili, walang kautusan laban sa mga bagay na ito. Ang mga ito po ay bunga ng ating pong pagbabago sa ating buhay. Ano? Kapag po tayo ay nakikitaan ng mga bunga na ito, ay nandiyan po ang presensya ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Nandiyan po yung pagbabago na nakikita sa atin. Hindi lamang po sa salita, kundi sa lahat po ng mga gawa na ating pong binasa. Sa 1 John chapter 3 verse 9, sabi po dito, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos, ang Ama nila, hindi sila maaari magpatuloy sa pagkakasala. Tayo po, bilang mga tumanggap sa ating Panginoon, bilang mga binago na ng ating Diyos, tayo po yung mga bago nilalang na sa 2 Corinthians chapter 9, chapter 5 verse 17. Kaya na kung sino man ang nananalig kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito ang lahat ng bagay ay naging bago. Kapag po tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, ay hindi na lang po tayo dapat magpatuloy sa pagkakasala. Hindi po siguro ibig sabihin dito, hindi nangangahulugan na tayo hindi na nagkakasala. No? Bilang mga tao po, sometimes, we stumble into sin. Subalit, iba po yung tayo ay stumbling into sin sa patuloy na nagkakasala. No? Tignan po natin yung kaibahan nun. Kapag po tayo nagpatuloy, pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon sa ating buhay, tayo'y nagpapatuloy pa rin sa pagkakasala, ito po ay hindi tunay na pagtanggap sa ating Panginoon. Oo nga po tayo nagkakasala, wala pong taong perfecto. Tayo po ay nagkakamali. Subalit sa tuwing tayo nagkakamali, sinisikap nating magbago. Humihingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hindi tayo nananatili sa pagkakasala. Hindi tayo nananatili sa ating pagkadapa. At makakaasa po tayo na ang Diyos ay laging nandiyan. Tayo kanyang itinatayo sa tuwing tayo ay nadadapa. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Huwag po natin pakinggan ng Diablo. Alam niyo po yung Diablo, binibigyan tayo ng feeling of guilt. Kapag po tayo nakakagawa ng mali, bubulungan ka ng Diablo. Ayan, sinasabi ko sa'yo. Kung saan-saan ka kasi pumupuntang simbahan. Kung sino-sino kasi pinakikinggan mo. Yan kasi, nagbabasa ka ng kung anong salita. Kaya kung anong nangyayari sa buhay mo. Pagbalik ka na lang sa dati, mas masarap to. Walang bawal. Pwede natin pag-usapan yung wala sa atin, pwede natin siyang pagkismisan. No? Pwede pa tayong sumalat sa lahat ng mga kwadratong kutsa dyan. Patuloy tayo doon. Sige lang. Kapag tayo po'y tumanggap sa ating Panginoon, handa po tayo tumalikod sa kasalanan. At ang pagtalikod po sa kasalanan ay hindi po halfway na pagtalikod.
Ito po ay 180 degrees na pagtalikod sa kasalanan. Hindi po 360 degrees. Ano? Hindi po yung bumabalik na gano'n. At sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pong buhay Kristiyano, alam po ninyo, Christian life is a progressive making of a Christian. No? Ang Panginoon po hindi nagsasawa sa atin. Nandiyan po siya, araw-araw, pinagtsatsagan po niya tayo sa pamamagitan po ng paggabay ng Kanyang Banal na Espiritu. Tayo po'y Kanyang binabago araw-araw. Huwag po kayong mainip. Ang kailangan po natin gawin ay manatili po tayong nananalig sa Kanya. Patuloy po tayong magbasa ng Kanyang salita. Patuloy po tayo sa pananalangin. Patuloy po tayong kumapit at tumingin sa ating Panginoon. Amen? Ito po ay nandiyan. Hindrances to the assurance of salvation. Ano po ba yung mga malakit sa pagkakaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan? Tingnan po natin sa mga awit, 146 verse 3. Sa mga pangulo'y huwag kang mga hawak kahit sa kaninong di makapagligtas. Failure to trust in the Word of God. Kung minsan po, kung ano-ano na lang po yung ating narinig, kung ano-ano na lang po yung sinabi sa atin, ito po yung ating pinaniniwalaan. Kung ano-ano po yung mas higit po natin pinaniniwalaan ang sinasabi ng iba sa atin kaysa sa salita ng ating Panginoon. Sinabi na kasi ng Makanyan, ni Pastor Makanyan, katwanan ng pastor niya, wari gusto nila sasabihan. Maging mapagsuri po tayo, maging obedient po tayo sa salita ng Panginoon, magsaliksik po tayo sa pamamagitan po ng pagkabay sa atin ng Banal na Espiritu. Huwag po tayong maniwala ng basta-basta sa iba't ibang klaseng katuruan. Tulad nga po ng sinasabi nga po din ang nabanggit natin kanina, once saved, always saved. Nakakalungkot po, subalit po isang maling katuruan. Marami po sa atin, nakakalungkot na sabihin ay naliligaw. Sapagkat po nais ng mga tao, marinig lamang kung ano po yung maganda sa kanilang pandinig. No? Sasabihin nila, wala ka nang dapat gawin, ligtas ka na. Kaya wala ka nang pakundangan, gumawa ka ng ganito, gumawa ka ng ganoon. Wala ka nang pakialam. Ligtas naman ako. Sinabi yan. Tinuro yan sa akin. Narinig ko yan. Subalit nabasa mo ba yan sa salita ng Diyos? Sinasabi nila, basahin po natin sa Romans chapter 8, verse 38 to 39. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinman nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen! Tama po. Wala pong ano makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa lahat ng mga nabanggit na ito, wala makapaghihiwalay sa atin. At ito ang madalas na binabaluktot ng iba. Sinasabi nila, gumawa man ako ng kasalanan, hindi ako maihiwalay sa ating Panginoon. Pumatay man ako ng tao, magsinungaling man ako, manloko man ako ng tao, hindi ako maihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ako iiwan ng Diyos, ako iligtas pa rin. Ano sinasabi sa salita ng Diyos sa Hebreo chapter 10 verse 26? Ano po natin? Hebrew chapter 10 verse 26. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na may aalay pa para sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Alam niyo po ba na tayo daw po na tumanggap at nalaman na natin ang katotohanan at tayo mayroong pang mas malaking responsibilidad kaysa dun sa mga hindi pa nakapakinig ng salita ng Diyos.
Sapagkat alam na po natin ang katotohanan. Alam na po natin ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Alam na po natin ang kanyang pinapuutos sa atin. Subalit ginagawa na pa rin po natin ang pagkakasala. Tayo po ay may malaking pananagutan sa ating Panginoon. Romans chapter 6 verse 1 to 2. Ano ngayon ang sasabihin natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Papaano nga na tayong mga namatay sa kasalanan ay patuloy na mamumuhay pa roon? Para daw po tayong isang aso. Alam mo ba yung aso, ano? Kapag siya po ay, pag siya po sumuka, binabalikan pa rin po yung kanyang sinuka, kinakain mo rin. I believe wala po ditong poodle. Ano? Wala po ditong, ano ba yung may magklaseng aso? Wala. Shih Tzu, wala pong German Shepherd. Hindi po natin binabalikan ang ating suka. Kapag ito po yung labas na, hindi po natin binabalik-balikan. Wala po yung betchin na gusto natin balik-balikan. Tayo po na nakakaalam na ng salita ng Diyos, mapalad po tayo. Tayo po na nabahaginan na ng salita ng Diyos, na imulat na po ang ating mga mata, nabuksan na po ang ating mga puso, at tinanggap na po natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Tayo po ay may higit na consequences sa ating buhay kapag po tayo ay bumalik pa rin sa pagkakasala. Once and for all, talikuran po natin ang pagkakasala naghihiwalay sa ating Panginoon. Talikuran po natin ang pagkakasala sapagkat ito po ang siyang balakid, nagsisilbing balakid sa pagitan po ng Diyos at sa atin. Napakaganda po ng layunin ng Panginoon sa ating buhay. Na tayo po ay maligtas. Na tayo po ay makasama niya sa kalangitan. Gusto po ba natin makasama ang Diyos sa kalangitan? Meron po ba gusto maiwan dito? Pagdating ng panahon. Ayaw. Sila na lang ano po. Huwag na po tayo makijoy. Kaya dapat po tayo manatili sa salita ng Diyos. Ang pangalawa po na hadlang is worldliness. 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, maging ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ito ay sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa sa laman, ang masasamang pagnanasa ng mga mata, at ang kapalaluan na sa buhay, ang mga ito ay hindi mula sa Ama, kung hindi sa sanlibutan. Sa pong napakalaking dahilan kung bakit tayo po ay naliligaw, it is because of worldliness. Sapagkat po tayo, habang nandito nga po tayo sa mundo ito, kapag po tayo ay nagpadaig sa pagnanasa ng laman, sa pagnanasa ng mga mata, sa kapalaluan sa buhay, madali po tayo makabalik sa ating pong pinanggalingan sa kasalanan. Madali po tayong manila pabalik kapag po tayo ay makamundo pa rin hanggang ngayon. Isa pong halimbawa ng pagiging makamundo is idolatry. Idolatry ay hindi lamang po pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi lamang po pagluhod sa mga ribulto. Idolatry kapag ikaw po inuna mo ang isang bagay na higit pa sa ating Panginoon, you are idolizing that thing. Tandaan po natin sa ating po mga may asawa dito, yung po ating mga asawa, number 2 lamang sila. Sorry, Sister Ben. Number 2 ka lamang. Ang ating Panginoon, ang dapat natin iuna sa ating buhay. Huwag tayong
maging biktima ng worldliness. Huwag tayong padaig sa worldliness. The love of money. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, love of money daw is the root of all evils. Hindi po sinabi ditong money, ano? Hindi po si Pastor Money. Money po yung M-O-N-E-Y, pera. Hindi po ang ating mahal na pastor. The love of money is the root of all evils. Hindi po money. Yung pong money, ibig po sabihin, kailangan po natin ng pera. Sino po dito hindi nangangailangan ng pera? Meron po ba dito hindi nangangailangan ng pera? Lahat po tayo ay nangangailangan ng pera. Subalit kapag ang pera ang naging Diyos na sa ating buhay, diyan po tayo ay naliligaw. Kapag ang Diyos ang kapag ang pera ang bigyan nating halaga higit sa Diyos, higit sa mga bagay patungkol sa Diyos, yan ang pinagmumulan ng ating kapahamakan. Amen? Naniwala po ba kayo? Amen. Ang pangatlo po is disobedience, ano? 1 John chapter 3 verse 9. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos, ang ama niya, hindi siya maaari magpatuloy sa pagkakasala. Kapag po daw tayo ay tumanggap na sa ating Panginoon, when we are on our way to heaven, wala na pong puwang sa ating buhay ang disobedience. Ang pagsunod sa ating Panginoon, ang isa sa mga susi, sa mahalagang susi, patungo sa kaligtasan. Sapagkat pag tayo po'y sumusunod sa kanyang mga kautusan, we are sure na hindi po tayo lalaglag yung seroplano, biyaheng kalangitan. Amen? Kapag po tayo patuloy na nag-obey sa nais po niya mangyari sa ating buhay, hindi po tayo mai-eject sa ating pong kinaupuan. Nakakasiguro po tayo na tayo ay maliligtas. Kapag tayo po ay nanatili sa Diyos, kapag tayo po ay mamumuhay ang Christ-like life na nais nang ipatupad sa atin, nandiyan po ang kaligtasan na mananatili sa ating buhay. So kung napansin po ninyo sa ating pong pag-uusap mula kanina, ang kaligtasan po, salvation, is a free gift from God. Walang sino man ang pwedeng mangako sa iyo ng kaligtasan maliban ng ating Panginoon. Kung po kayo maniniwala sa iba, fake po yun, fake. Illegal recruiter po yun. Tanging Diyos lamang ang binigyan ng authority ng Panginoon na siya maging daan ng ating kaligtasan. Ito ay hindi nabibili. Hindi tayo pwedeng manuhol. No? Bawal na po yung pagparik. Wala pong lupuan ang pagsuhol. Hindi po nabibili ang kaligtasan. Ito po yung binigay sa atin. At tayong Diyos lamang. He is the way, the truth, and the life. At tayo bilang mga bagong nilalang, dapat po tayong manatili na obedient sa ating Panginoon. Dapat po tayong manatili sa Kanyang salita. Dapat po tayong manghawakan sa Kanyang salita araw-araw. Dapat po natin ipamuhay ang salita niya sa atin sa araw-araw. Nais po natin makasama siya sa huling araw. Manatili po tayo sa Kanya. Amen? At dapat nagbabakas ang ating pong mensahe. Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord, maraming salamat, O God, sa mga salita mo na aming pong narinig sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa kaligtasan na patuloy ito pong binibigay sa amin. Nagpapasalamat ako, Panginoon, nagpapasalamat kami na hindi man po kami karapat-dapat, O Diyos,
kami po'y tinubos mo sa aming mga kasalanan. Ikaw, Panginoon, ang sanay pa ako sa krus sa halip na kami. At hindi doon nagwawakas, Panginoon, ang inyong pong trabaho sa aming buhay. Kayo ay binuhay na muli. Umakyat kayo doon sa langit, Panginoon, upang ihanda, Panginoon, ang lugar namin dahil sa kalangitan na kasama ka. Panginoon, dalangin po ng bawat isa sa amin na patuloy mo nga po kaming gabayan, Panginoon. Na patuloy po kaming samahan ng iyong banal na Espiritu sa aming pong araw-araw na buhay. Upang kami, Panginoon, ay hindi maligaw ng landas. Hayaan mo, Panginoon, ng salita mo lamang ang siyang aming pong paniwalaan. Let our lives be guided by your words, O Jesus. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang ang siyang aming itataas sa aming pong araw-araw na buhay. Tanging salita mo lamang, O Diyos, ang aming pong paniniwalaan at tanging sa inyo lamang po kami kakapit. Maraming salamat muli, O Diyos. Salamat po. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga po na yun ay maliwanag na isang katuruan mula po sa Biblia. At inaasahan po natin ang bawat isa sa atin ay mag-grow po sa ating pananampalataya. Ibig sabihin po, yung pong sinabi ko kanina ni nag-iba, pastor na po pala siya sa Saudi. He was installed. Late na naman po ako kasi stress na po ako dapat i-introduce ko sa inyo. And anyway, we are so glad yung calling na ibigay po sa kanya ng Lord. At tinanong ko siya kung ano po, hindi po natin nag-usapan ito ang i-preach mo, hindi no? At ito po kasi dapat ang makita po natin. Hindi po talaga totoo yung once saved, always saved. It's very small phrase na kahit anong gawin mo, ligtas ka, pero hindi nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat po talaga, ang sino mang mananatiling tapat hanggang wakas, meron po siyang siguradong kaligtasan kay Kristo. Hindi po tayo naniniwala sa once saved, always saved. Naniniwala po tayo, we have the assurance in Christ for as long as you remain faithful to Him till the end. Amen po ba? Kaya ito po yung ginawa po niya. Karapat-dapat sa kanyang mga anak ay tunay na tapat. Lumingon man sa likod, sa gilid man o sa harap, mayabong na presensya niya hindi mawawala. Sa simpleng buhay ko, buhay mo at ng lahat, di maikakailan. Tayo ay pinagpala, kaya lahat ng nabago, sabay-sabay ka na sumigaw. Si Jesus!